Na itong time na to is para turuan tayo ng Lord sa mensahe. So bago po tayo mag-start, kahit yumuko po tayo saglit. Hallelujah. Lord God, salamat po for blessing us with your word. Thank you for the wonderful praise and worship. Thank you for the opportunity na mapapurihan ka ng bawat isa. Salamat rin, Panginoon, dahil sa gabi nito ay may tuturo ko po sa aming lahat. Thank you, Lord, at alam ko na ikaw po ang maririnig nila. Ikaw po makikita nila at pagpapalain mo po kami sa iyong salita. Salamat po for blessing your word as we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So, yung topic natin, mga kapatid, is tough times. Malam ko na hindi lang ako, lahat tayo bilang tao na nasa mundo, nakatira dito sa mundo, may mga difficulties pa rin in life. May mga pinagdadaanan pa rin tayo. Pero ngayong gabi, makikita natin kung ano bang inihanda sa atin ng Lord during these tough times. Actually, kukuha lang ako ng verse. Hindi nga isang buhay, parang half lang siya nung verse. Pero sobrang dami nating matutunan sa Psalms 23 verse 5. So, ang pag-aaral natin is, where is the goodness of God in the dark times of our lives? Diba may mga tao na, nako, Sister Clay, ako na dyan sumanib sa inyo. Simula nung sumanib ako, dami ko ng problema. Dati wala naman. Nalala ko mga kapatid. Pag ako kaibigan nyo, hindi pwede ka mababautismohan. Lalo pag pumunta ka sa amin. Hindi ka mababorn again. Meron pa akong office mate. Pupunta kami Davao kailangan sabay kami. Pinapunta ko siya sa bahay, nasyaran, tumanggap sa Lord. Nakarating kami ng Davao. Pag uwi, alam niyo mga kapatid, dami niyang butlik-butlik. Sabi, pamilya sila ng manggagamot. Ano nangyari dyan? Sabi nung tita niya, naku, nagpunta ka sa may tubig. Nag-island hopping kami. Meron daw nakatalangsik sa kanya. Ayaw ko pa siya pag-pray that time kasi feeling ko, hindi ako worthy. Dapat uwi ko pa siya ng Caloocan para pag-pray. Tapos after nun, nalaman niya yung jowa niya nag-cheat sa kanya. Boyfriend niya for 5 years. Tapos nakipag-iwalay siya. Imagine yung mga kapatid. Physically, dami sugat, niya nang saan galing. Tapos emotionally, sugatan pa siya. Right after, tumanggap siya sa Lord. So parang, hala Lord, accountable ba ako para din sa pain na yan? So para after isang araw, pinag-pray ko na siya. Tinanong ko na siya, naniniwala ka bang kaya kang pagalingin ng Diyos? Importante mga kapatid, pag nanalangin kayo sa may sakit or may pinagdadaanan, kailangan sampitin niya na naniniwala siyang kaya siyang pagalingin ng Diyos. After siya pag-pray mga kapatid, uwihan na the next day, sabi niya, Clay, tingnan mo, wala mang pekla. Yung sugat niya mga kapatid, alam niyo parang mamaso, parang may tubig, ganun mga kapatid. Wala, as in walang peklat. Tapos sabi niya, Clay, hindi na rin ako umiiyak dun sa jowa niya. After ilang weeks, may napanaginipan siya mga kapatid, yung childhood friend niya. Tapos chinat niya. After ilang weeks, umuwi ng Pilipinas. After ilang weeks, nagpakasal na sila. Tapos ngayon, yung bisita ko dyan galing Canada. Sa Canada na siya nagpunta. Before that, tinanong ko siya, ano bang gusto mo? Kasi kailangan naman gusto mo. Alam mo, sabi niya, gusto niya daw mag-abroad. Kasi binigay ng Lord yung desire ng puso niya. Pero kung nag-stop yung story natin dun sa nagkasugat siya, na broken-hearted siya, hindi natin makikita yung goodness of God. So yun po yung topic natin mga kapatid. Kasi maraming tao or Christian, pag nasa dark times, tough times ng buhay nila, nag-stop na doon, di ba? Papakamatay na, isip nila wala ng pag-asa. Pero alam niyo mga kapatid, during those times, doon mo makikita kung paano ka sasagipin ng Diyos. Ito po yung verse natin. Sabi ko sa Psalms 23 verse 5, yung upper part lang. You prepare a table before me in the presence of my enemies. So, iiwain natin yung verse. Una, sa yung pinaghahandaan ka ng Lord ng table. Ano po ba yung table na yan? At bakit sa harap pa ng enemies? Sa ibang translation,
Sabi po dyan is, you prepare a banquet for me, where all my enemies can see me. Ano po ba yung banquet? Usually may ganyan, di ba? Pag sinabing banquet, hindi lang siya basta, hindi man lang ordinary kainan. Pag sinabi kong banquet, bongga. Special. Di ba pag-attend ka ng banquet, magbibis ka ng maganda, magko-coat ka, magsasapatos ka maganda, kasi yung pinaghahandaan mo is yung magandang magarbong kainan. So imagine, social. Sabi ko sa Bible, paghahandaan tayo ng Lord ng social na kainan, saan mga kapatid? Sa harap ng kahabayan. Nakita nyo, yung tough times in life, kasama pala siya. Kaya hindi pala tayo exempted sa like, magpapabaptize ako para wala nang problems. Pero hindi nila alam mga kapatid na during those times na pinapurify tayo ng Lord, doon makikita yung kabutihan niya. Ito yung hindi maintindihan ng mga baguhang Kristiyano, na even those times in life, mga kapatid, meron pong kabutihan ng Diyos. So, meron lang po tayo 4 na pag-uusapan. So, una po is, what kind of banquet is this? Ano bang, gano'n ba kagarbo? Number 2 po is, who are the enemies? Sabi, may handaan, pero may kalaban. Minsan, paano ko makakakain kung andun yung kalaban sa harap mo? And number 3, what this banquet symbolizes? Ano po ba yung simbolo ng magarbong kainan na to sa buhay natin? At yung pinaka-importante, mga kapatid, ano yung menu? Yung kakainin. Kaya minsan pag pupunta ka sa handaan, bago ka uupo, meron ng menu dun sa labas, so sa table or sa mismo sa labas, bago ka mag-reserve ng seat, para alam mo yung kakainin mo. So una po, ano po ba ang klaseng banquet ito? So una po, sa first part ng verse, sabi dyan, you prepare a banquet for me, where all my enemies can see me. So you. So, what kind of banquet is this? In this banquet, God is the host. So, tandaan niyo mga kapatid, yung banquet, yung magarbong kainan na hinanda sa'yo, ay sino mong may host o sinong naghanda, sino nag-imbita? Ang Diyos. Imagine mga kapatid, may kalabang ka, nakikipaglabang ka dyan, etong banquet, pakakainin mo na kita. So, first thing mga kapatid, in the difficult times of our lives, tandaan niyo mga kapatid, laging may handa sa'yo ang Panginoon. May mga, even Christians sabi na, tinalikuran na ako ng Diyos. Nakalimutan na ako ng Diyos. Pero malinaw sa verse, mga kapatid, na ang Diyos mismo naghahanda ng kakainin para sa'yo. Sabi ba dyan, 2 ulam lang? Hindi, mga kapatid. Banquet. Social. So, next po is, number 2 po is, you prepare. Hindi po yan, sabi ng Lord, may taste pa ako dito. Dadalhin ko nga dito kay Sister Camille. Hindi, mga kapatid. Pinaghahandaan ng Diyos yung papakain niya sa'yo. Imagine kung mayroon kang, may darating kang, ay puntahan ka ibang tao, tapos pinaghahandaan ka ng bonggang-bongga, anong gagawin mo, di ba? Pagsasabi mo pa sa iba, o yung kamag-anak namin, pumunta kami sa bahay, pinakain kami ng masarap. Di ba? Pinagsasabi mo kasi, sobrang galak mong pinaghandaan ka. So yung pangalawang dapat natin tandaan, yung banquet na sinasabi dito, una, ang Diyos ang host, pangalawa, inihanda niya para sa'yo. Hindi yun anak ko may natira pa si Sister Nance. Doon na lang sa asawa niya yan. Hindi, gano'n, mabot. Naku, share na lang. Di ba pag mag-asawa, bibilin ka pa isa lang kasi share na lang daw, di ba? Pero sa Diyos, mga kapatid, paghahanda tayo niya, isa-isa. So next po is, yung banquet.
Yung banquet. So, kanina, ang Diyos ang host. Pangalawa, banquet. Ano po ba yung banquet na to? So, sa NIV, a table before me. Ano po bang klaseng table ito? Alam niyo po ba, yung Hebrew word ng table dun sa verse na yun ay ang sulkan. Na ibig sabihin is yung king's table. So, maunawaan natin, ang inenda sa atin ng Panginoon ay magarbong kainan. Nasaan mga kapatid? Nasa king's table. Yung table niya po ba yung panghari? Hindi mga kapatid. Pang-member lang yan. Pero ang inanda sa atin ng Panginoon is panghari. Parang ganyan. Presidential table. Presidential. Sino po naka-attend ng kasal or nag-prepare ng kasal? Alam niyo po ba, sa kasalan, ang pinaka-pinag-aandaan ng mga kinakasal, yung presidential table. At ito po yung nanda sa atin ng Panginoon. Yung pagkain dyan, naka-paper plate ba? Paisa-isa ba? Hindi mga kapatid. Mag-garbo. Lahat ng gusto mo, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Next please. Yung banquet ng Lord ay ikaw ang guest of honor. So kanina, you, ang Diyos na nag-prepare ng banquet, magkaroon kainan na nasa king's table at para kanina mga kapatid, para sa'yo. So you prepare a banquet for me. Next is, where all my enemies can see me. Mahirap naman yun, Lord. Number 4 po is, it is in public and not in secret. Imagine, during those times na nagsistruggle ka, pinagpapala ka ng Diyos ng masarap na banquet. In secret po ba? Hindi. Sa harap ng lahat ng kalaban mo. Imagine, pero ka na, ay, umaasenso na to ah. Alam mo, even yung kaaway mo, kalaban mo, yung galit sa'yo, nabibless dahil sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Iba yan, di ba? Iba yung kapitbahay mo natutuwa. Iba rin yung kaaway mo, kalaban mo. Kumaga mga kapatid, pinakain ka ng Diyos. Picture nyo to na nasa battle. Dumating yung hari, tapos pinatawag ka. Nandun ka, nakikipaglaban kayo ah. Pinatawag ka kasi nakaset up sa tent niya yung banquet. Habang kumakain ka, yung mga kalaban mo nag-aaway, napahinto at napatulala at napanganga. Bakit mga kapatid? Kasi ganun kamahal ng Diyos. Ganun ka kamahal ng Diyos na ipe-prepare ka ng table na punong-puno ng pagkain na kailangan mo dun sa battle. Sino po itong naging sundalo na? Di ba pag nasa laban, ano ang baon nila? Meron mo pagbaon pagkain. Tubig. Saka biscuit lang. Di ba mga dilata, yung mga pang-army food lang na sinisip-sip lang. Pero sabi sa Bible, mga kapatid, hindi energy food yung dala sa'yo ng Lord. Hindi Nutri-Bar. Hindi KitKat, hindi chocolate. Ang dala sa'yo ng Panginoon, isang buong hapag at para sa'yo lang. So what God is about to do in your life will be seen by many because He wants them to see you, to see His glory in you. Imagine, yung ginagawa ng Diyos para sa'yo, gusto niya makita ng kalaban mo. Bakit? Kasi gusto ng Lord maging saksi, maging testimony ka na kayang mag-bless ng Diyos ng taong naglilingkod sa Kanya. Gusto ng Lord makita ng mga tao ang biyaya niya sa buhay mo. Gusto ng Lord pag nakikita ka parang may ilaw. Makita nagniningning sa'yo ang kaputihan ng Diyos sa buhay mo. So next po, bakit may enemies, Lord? So what kind of banquet is this? Panglima, nasa battlefield. So di ba pag kumakain ka sa bahay, naka-aircon, ang sarap eh. Pero pag kumakain ka sa battlefield, may nagbabarilan, may nakaka-concentrate ka ba? May duguan, may kalaban, may naghahagis ng bomba. Hindi. Pero yun ang dinisenyo ng Diyos para sa mga Kristiyano. Bakit kaya ganun, mga kapatid? Para makita mo na hindi mo kayang bigyan ng banquet yung sarili mo at ang Diyos lang may kaya nun. Diba? Para mapatunayan sa'yo ng Diyos na without me,
Wala kang banquet. Nutri-bar ka lang or kung ano man yung meron ka. Bakit kaya mapalit? Actually, ito rin yung sign ng hope na galing sa Panginoon eh. Na even in the battlefield, imagine, hindi man sa bahay mo eh. In the battlefield ng buhay mo, ipaghahanda ka ng Diyos ng banquet. Ibig sabihin, kahit saan. Kahit saan. Makakita ka man niya. Sabi ng Lord, naku, may pagkain naman yan sa bahay nila. Nung pibigyan yan ng magarbo sa battlefield. Mo yung duguan ka. Imagine, kung ikaw ay sandalo, duguan ka, sugutan ka, baka pilay ka pang ganyan. Pero kumakain ka sa banquet ng Diyos. Imagine, ganun kabuti ang Lord na kahit bugbugin ka, girahin ka ng mundo, ang Diyos, bibigyan ka ng banquet. So, pangalawang tanong is, who are the enemies? So, what are the forces that opposes God's best in your life? Alam niyo mga kapatid, ang daming pumipigil ng dapat para sa'yo. Ay, kaya ka nagsastruggle, hindi naman dahil sa Diyos eh. Kasi gusto ng Lord mapagpala ang buhay mo. Pero napakadaming nag-o-oppose ng God's best sa buhay natin. So, number one po is, yung mundo na nakapaligid sa atin. So, baka ma-confuse kayo, sabi sa Bible, God so loved the world. Yes, ang love ng Diyos, yung mga tao sa mundo, pero hindi yung mga spirito na sumakop na sa mundo. Minsan, yung pakanapon ng mundo, yung humahad lang sa'yo sa paglilingkod sa Diyos. Tingnan po natin ito, alam niyo mga kapatid, ito sa Genesis 32:11. Ito yung first recorded na prayer sa Bible. At ang prayer na to, mga kapatid, tingnan mo, prayer of protection. Sabi po niya, sabi ni Jacob, "Save me, I pray, from the hand of my brother Esau. For I am afraid you will come and attack me and also the mothers with their children." See, first recorded prayer, prayer na ng protection over saan mga kapatid? Over sa kapatid niya. Diba sa mundo na nandoon siya. Sabi ko sa John 16:33, "In the world you have tribulation and distress." Ang dami mga kapatid. Paki-note nyo ha. In this world, meron kang tribulation, distress, suffering. Pero, but be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy, because I have overcome the world. My conquest is accomplished, my victories abiding. Imagine, ang ganda po ng sa Amplified Version, napakalinaw. Sabi, ang daming pagdadaanan. Imagine, Lord, nasa battle ako, tapos sasabihin mo, be courageous. Kumalma ka, kasi natapos ko na yung laban. Alam niyo, magandang reminder ito mga kapatid, kung may pinagdadaanan kayo, na natapos na ng Diyos ang laban para sa iyo. Amen. Diba? Ano bang kinakatakot mo kung natapos na nga? Ang niya mo sa Bible, hindi tatapusin pa lang, kundi na-overcome na ng Diyos para po sa atin. Sa 1 John 2:15, "Do not love the world." Ang tinutukoy na world is yung sin of the world, sin that opposes God and His precepts, nor the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of Father is not in him. For all that is in the world, ito po yan mga kapatid. Ito yung nasa world, in-enumerate na. Number one is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ayan yung iiwasan natin, di ba? Bilang Kristiyano mga kapatid, hindi na yan eh. Hindi na yan para sa'yo. Pinagpala ka ng Diyos, may biyaya ka ng Diyos, para takihan yung mga bagay na yan. So when the gift from God becomes your God, it becomes destructive. Imagine, yung binigay sa'yo ng Diyos, so kunyari, binigyan tayo lahat ng Lord ng tubig. Ikaw, ninegosyo mo. May tubig naman lahat. Tapos yung negosyo mo ng tubig, naging gahaman ka. Di ba nakakasakit ka na? Doon ka nagkakaroon ng kasalanan. So next po
purpose? Who are the enemies? So, una yung mundo na nakapaligid sa'yo. Open ka ng Facebook. Lahat ba nang nandyan mabuti? Hindi. Minsan may nag-post, may kaaway siya. Hindi mo kilala, pero parang nakuha mo yung energy, nagkalit ka na rin daw sa kung sinuan, nabatter ka na dahod eh. Number 2 po is, Satan is against you. Si Satan, nakatingin siya dun sa lahat ng umiibig sa Diyos. Tingnan niya po mga kapatid. 1 Peter 5:8, stay alert, watch out for your great enemy. Sino po yung great enemy natin? The devil. So bilang to siya, no? Kung mahina ka, hindi ka nakakapit ng maigi sa salita ng Diyos, madali po tayong makuha nito. The devil, he prowls around like roaring lion looking for someone to devour. Imagine, nasa battlefield, may enemy ang mundo, doon si Satan. Pero alam niyo mga kapatid, kahit ano pang kalaban na nandyan, pag may Diyos ka sa buhay mo, walang against sa'yo. So, ano ba yung topics of Satan? Number 1 po is deception and suggestion. Ito yung lilinlangin ka na. Naku, huwag ka nang magsimba ngayon. Nagsimba ka na last week eh. Tapos, ano mo naman yung turo ni Pastor? Diba? Naku, manglamang ka ng kapwa. Diba yung mga, yun po yung minsan tumatakbo sa utak natin. Imagine Christian ka na, may negative thoughts pa rin tayo. So, number 1 po is destruction and division. Ito po hindi gawa ng Diyos. Gawa po ito ni Satan. Minsan, nakakapasok sa loob ng church ang destruction and division. And yung next po is yung discouragement and persecution. Imagine, sabi, kakabasa mo lang, sabi ng Lord, take heart, I have overcome the world. Tapos nag-pray ka, Lord, hanggang saan pa ba? Lord, nahihirapan na ako, di ba? Na-discourage ka na, kakabasa mo pa lang na tinapos na ng Diyos lahat para sa'yo. Lahat po ito ay pakana ni Satan. Lahat ng negative thoughts, pakana ni Satan. So may kwenta daw, o meron siyang alagang dalawang aso, yung puting aso at yung itim na aso. Tapos lagi niyang pinaglalaban. Nasabi nung kaibigan niya, paano mo nalaman sinong mananalo? Sabi, ganito lang yan. Kung sinong gusto kong panalunin, siya yung pinapakain ko. Yung gusto kong matalo, hindi ko pinapakain. Parang manghina. Diba? Sa atin din, mga kapatid, ano bang pinapakain mo? Yung negative thoughts mo? O yung positive thoughts mo? Pag lagi ka nasa church, nakikinig ng Word of God, nagbabasa ng Bible, pinapalakas mo yung puting aso. Positive thoughts. Pero kung wala kang Word of God, tapos puro negatibo yung lumalabas sa bibig mo, puro negatibo yung binabasa mo, ano pong nananalo? Yung itim. So same goes with this, mga kapatid. Kung gusto mo ma-overcome yung negative thoughts, punuin niyo po yung isip natin ng salita ng Panginoon. Sabi po sa Ephesians 6:12, for we are not fighting against flesh and blood. Ang kalaban po natin hindi po tao. Kahit inis na inis ka na doon sa tao, hindi yun yung kalaban mo. But against evil rulers and authorities of unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places. Imagine, sabi po dyan, hindi flesh and blood. Kahit nagigil ka na, hindi siya yung kalaban mo. Ginagamit lang siya ni Satan to deceive you, to distract you. Ginagamit lang siya ni Satan. Kaya ang payo ko mga kapatid, bilang Kristiyano, huwag tayong magpagamit ni Satan. Minsan, yung distraction, naririnig mo yung discouragement sa kasama mo ba sa church? May isa, alam mo, bibili kami ng bahay, ganyan eh, dito. Kasasabihin, naku, paano mo babayaran yan? Naku, hindi na mag-aaral yung mga anak mo. Imagine, nangangarap yung kapatid mo, ikaw, inisip mo na lahat ng pwede niya maging problema. Naku, bibili ako ng sasakyan. Naku, mahal ang gas. Saan paparada yan? Bumaba sa pao. Diba? Imagine mga kapatid,
minsan di tayo aware, pero nagiging kasama. Ay, sabi ni Satan, wala akong yun na kasama. Ay, teka, ito si sister. Lalapit dun sa nangangarap, sirain ko yung pangarap niya. See, lahat po yan ay, sabi po dyan, you're not fighting against sister, but the spirit, nung napunta kay sister na tinanggap niya. Alam niyo, inggit mga kapatid, spirit din yan. Minsan sabi niya, wag mo muna ikwento yung pangarap mo. Kasi daming naiinggit, nakakapababa. Sabi, ay naku, walang mayaman dyan. And nag-start akong mag-business. Nakwento ko ito lagi, pero lagi ko sasabihin. Eh di namalengke kami ni Mama. Sabi, oy, Sister Play, ano ka na ngayon? Ay, nag-resign na po ako eh. Nag-business na po ako. Sabi, naku, ba't ka nag-resign? Hindi ka yayaman dyan. Sabi sa akin, tapos alam mo yung kaka-resign ko lang eh, masaya ako. Parang nalungkot ako. Masaya. Nagsisimba ka, brother bakit ganyan mo? Tapos sa isip mo, pero alam mo kapatid, hindi rin na-entertain. Pwede mo yung i-review. Sabi mo, Jesus name, brother, hindi mo. Pwede mo i-review. Sabi mo, naku, hindi mo, bibigay mo sa akin ng Lord to. Tingnan niyo mga kapatid, parang 3 years ago yun. 3 years or 4 years ago. Still mga kapatid, hindi ako sa kanya nakinig. Nakinig ako sa Lord. Ay, 5 years ka. Kasi wala ko lang yung narinig ko. Hindi ako nakinig sa kanya, nakinig ako sa Panginoon. So, isa pa pong kalaban is ikaw mismo. Yung old nature inside you. Minsan sabi, kaya ko kaya to? Sabi mo, naku, hindi ko kaya to. Sino ba ako? Imagine, nag-aaral tayo dito ng Bible. The new you, ang bagong ikaw. Sino ka na ba? Anak ka na ng Diyos. Lahat ng pabor ibinigay sa'yo ng Diyos. Sino ka? Pinagaling ka ng Diyos. Imagine, daming sugat ng Lord para sa sakit mo na gumaling. Pero ikaw, inisip mo pa rin, talunan ka, may sakit ka, mahina ka, the old you. Isa pa pong kalaban natin is yung sarili natin. Review mo rin. Ay, Jesus name, hindi na pala ako yun. Pwede yun ako. Bago na pala ako. So, sabi po sa Romans 7:23, but there is another power within me that is at war with my mind. Imagine, ikaw lang yun eh. Ha? Ang dami na tinuturo ni Pastor, encouragement. Kumain ka ng masarap. Pag uwi mo, iniisip na, kinihimay mo sa utak mo naman, pwedeng isipin negative. See, ang kalaban natin minsan is yung old self natin. So, balik tayo sa banquet, mga kapatid. So, what this banquet symbolizes? So, number 1 is, God wants and welcomes fellowship with you. So, ano ba yung banquet? Bakit ba may banquet, Lord? Kasi gusto ng Lord mo one-on-one ka. Pag ba ikaw nasa bahay na Netflix, ay Lord, teka lang matapos na to yung series ko eh. Pero pag nasa battlefield ka, duguan ka, anong gusto mong gawin? Umalis, di ba? Anong gusto mong gawin? Tumakas. Ito yung gusto ng Lord sa atin. During the battlefield, gusto ng Lord makausap ka. Gusto ng Lord magkaroon kayo ng ugnayan. Di ba minsan, ang tao lalapit lang sa Diyos, mag-fellowship, pag nasa battle eh. Pwede naman pag-isip mo mag-fellowship na tayo na Lord eh. Di ba yung ako na Lord sa battlefield. But still mga kapatid, ang battles in life is calling ng Lord para mag-fellowship sa Kanya. Tignan niyo po mga kapatid. Psalms 55:11. But you'll welcome us with open arms when we run for cover to you. Tignan niyo mga kapatid, nasa battle, sabi, let the party last all night. Imagine, may battlefield, pero ang Lord nagtutrong ng party para sa'yo. Diba? Imagine, during those times na hirap ka, lalapit ka lang pala dun sa hinanda ng Lord na banquet para sa'yo. Songs of Solomon 2:4,
let Him lead me to the banquet hall and let His banner over me be love. Imagine, yung banquet ng Lord, meron ka pang banner. Nakalagay, I love kami. This feast is banquet is for kami. Ganun po tayo na-appreciate ng Diyos. Ganyan tayo iniibig ng Diyos. Na minsan nakakalimutan mo kasi nasaan ka? Nasa battle ka. Imagine, ganun po tayo kamahal ng Lord. Na ipe-prepare niyan tayo ng banquet. Even that in the darkest days of our lives, even in front of your enemies. Ayan yun, no? Imagine, naglalabang kayo dun eh. Tapos pinatawag kayo ng Lord to feast with Him. Imagine, yung battle nag-stop, yung mga kaaway na panganga kung gaano kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Ganon kagrabe, mga kapatid. So when God wants to bless your life, all the critics in the world can stop it. Ulitin ka, mga kapatid. When God wants to bless your life, all the critics in the world can stop it. Sabi nila, naku, hindi naman yan deserve. Kasi ganyan ugali niyan eh. Ganito yan eh. Naku, hindi yan deserve. Pero sabi ng Diyos, pag pinagpala kita, walang sino man ang pwedeng humadlang. Kahit nasa gera ka pa, kaya kang paghanda ng Diyos ng banquet. So, Job 36:16, tingnan niyo mga kapatid. God is gently calling you from the jaws of trouble to an open place of freedom where He has set your table full of the best food. See, sabi po dyan, tinatawag ka ng Diyos. Minsan, mga kapatid, busy ka eh, sumasabog yung mga bomba, nagbabarilan yung mga kaaway. Sabi dyan, God is gently calling you. Minsan, di ka tumutugon eh. Papasabog na yung malaking bomba. Tsaka ka palang naririnig. Nung dugoan ka na, hindi ka na makalakad. Tsaka ka palang pupunta sa banquet. Pero laging nag-iimbita ang Diyos, mga kapatid, sa atin to have fellowship with Him. So next, mga kapatid, what this banquet symbolizes? So God wants to bless me to show the world His goodness. Gusto ng Lord to publicly bless you. Naku, kumagay mga critics, naku, pagpapalayan pa ba yun ng Diyos? Dapang-dapa na sa putik, gumagapang na. Kaya pa ba yan? Naku, baka hindi na, sa next life na lang. Pero hindi, mga kapatid. Gusto ng Lord, iangat ka sa antas ng buhay mo. Gusto ng Lord, maging, eto yun. So, gusto ng Lord, maging trophy ka niya. So, you are the trophy of God's grace. Ang trophy po ba sa nakalagay? Nakatago? Naka-display. Diba, pag may trophy yung mga anak, may medal, naka-display yan, nakalagay para makita. Ganon ka rin, mga kapatid. So, ariin natin yung buhay natin in the battlefield of our lives. Gusto ng Lord maging trophy ka. Pero kung ikaw andun ka na sa battlefield, wala na, bigaan na lang. Inayaan mo na lang masabugan ka ng bomba. Wala kang ginawa, hindi ka lumapit dun sa banquet ng Diyos. Magiging trophy ka ba? Hindi, mga kapatid. So ito po yung paanyaya ng Diyos na amidst all the crises, problems, lahat ng nararanasan natin ngayon, ang Lord nag-prepare ng banquet for us. Sabi, you prepare a table. Ano yung table, mga kapatid? A king's table, a feast for us. So, it only blesses imperfect people because it is based on taste. At nabasa po kayo ng Bible, di ba? Yung mga tao po bang ginagamit ng Diyos is perfect? Ano pong ginawa ng tao sa perfect? Imagine, si Jesus Christ is perfect. Anong ginawa ng tao? Diba, pinako nila kay crucify. Sabi ng
Lord, imagine, even the perfect one, i-crucify niyo. Anong ginamit ng Lord? Imperfect people. Bakit? Para makita mo natin na hindi galing mo, hindi talino mo, hindi kung sino ka, kung anong natapos mo, kundi lahat ng to dahil sa biyaya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, di ako cum laude. Nung college ako, kwento na, nung college ako nakapilang sa PUP, hindi ko alam ang course ko. Naku Lord, tapos may kaklase ko, tara kayo, pinatay dito. Ano bang course to? Sabi niya, ano to? AB English. Sabi ko, okay lang. Tapos nandun na ako, sabi ko, Lord, parang ayoko ng AB English. Parang tatlo na lang, ako na. I-enroll na ako. Sabi ko, Lord, any business course. Tatlo na lang, ako na. Sabi, meron pa pong business course, advertising. Umalis ako sa pumunta na ako sa advertising. Isa na lang. Tapos yung interview na ako, sabi niya, ay, wala sa churches may advertising. Ba't kita ilalagay dito? Tapos may tumawag na estudyante, ma'am, pinapatawag kang may meeting. Sabi ko, sige yan, code mo na. Yan. Nag-code ako mga kapatid. First day of class. Ako yung huling and-enroll. Alam mo yung section ko? Section 1. Nag-introduce yourself. Lahat ng kaklase ko valedictorian. Hindi ko alam sasabihin ko. Parang introduce yourself. I am ganito, valedictorian of this school. Tapos scholar ng ganitong senator. Tapos ito yung mga awards. Yan yung intro. Siguro ako lang ata yung walang awards. Parang gusto kong maglaho dun sa upuan ko kasi sino ba naman ako, nasa section 1 pa ako. Pero may plano ng Diyos mga kapatid. Advertising, well, course ko, advertising. Nag-work ako, advertising. Ngayon mga kapatid ng business is advertising. All because of the favor of the Lord. Hindi ako magaling. May project kami. Maganda din. Yung mga kaklase ko pa, brainy, nagpa-pageant pa. Walang-wala talaga ako. May assignment kami, na-stress na ako. Naku, iwanan ko ito, magsisimba ako. Nagsimba ako mga kapatid. Nasa tricycle pa lang, punta kami yung Bible school. Nanginan pa lang ako nung tricycle. Alam niyo, kumakalma na ako kasi alam ko pupunta ako sa feast ng Lord eh. Maya-maya, pag-uwi, sabi ng kaklase ko, Kinain, dalawa yung project ko sa'yo na lang isa. Imagine mga kapatid. Babagsak na ako, but still, punta ko yung feast. Hindi ako nakipagdigma. Pinuntahan ko yung feast ng Lord at ang Diyos ang gumawa para sa akin. So ito po yung testimony na hindi ako perfect. Lahat tayo hindi perfect, pero ang Diyos gumagamit ng imperfect people para makita ang glory niya. Imagine, makikita ba ang glory ng Lord kung perfect ka? Hindi mga kapatid. Hindi tayo perfect, pero ang Diyos, ang pagmamahal niya sa atin is perfect. So, hindi sabihin ng grace ng dahil po mga kapatid is God's riches at Christ's expense. Imagine, ikaw na yung bibitayin. Ikaw naman yung may kasalanan eh. Pero anong nangyari mga kapatid? Si Kristo yung umako ng kasalanan para sa'yo. Dapat shoot ka na sa hell eh. Shoot ka na, hindi ka deserving. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, naging deserving ka. At lahat na ito mga kapatid, hindi lang salvation, even yung favor, yung blessing, yung good health, lahat ng ito mga kapatid, kasama sa tinanggap natin kay Kristo. Tignan niyo po sa Psalms 31:19. How great is the goodness you have stored up. Ano po ba ibig sabihin ng stored up? Nakastock na. Nakastock na. Pag po ba sinabing nakastock na, pinaghandaan? Yes. Yes. Sabi po dyan, how great is the goodness you have stored up for those who fear you. Imagine, yung goodness ng Lord sa'yo, nasaan mga kapatid? Nakatago na, naka-reserve, nakatabi na. Hindi ka maubusan, nakatabi na. Di ba pag ayuda, kailangan nandiyan yung pangalan ko. Pero sa Lord, mga kapatid, yung para sa'yo, nasa na? Nakatabi na. So sana ma-encourage tayo mga kapatid na amidst crisis in our lives, yung para sa'yo na binigay ng Lord, nasa
nakatabi na, inihanda na niya, ibibigay niya na para sa'yo. Tingnan niyo po mga kapatid. Basa ba tayo? So you lavish it on those who come to you for protection. Saka po humingi ng tulong sa Diyos. Humingi ng tulong sa Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. Blessing them before the watching world. Imagine, yung blessing mo, nakatago, nantay ng Lord kung lumapit ka sa Kanya, pag binigay niya sa'yo, mga kapatid, nakikita ng lahat ng tao. Alam niyo po dati, sabihin ako, itago natin yung sasakyan, itago nyo. Ayokong malaman ng lahat. Kasi baka sabi, yabang naman ni Sister Clay. Pero sabi ng Lord, alam niyo mga kapatid, paulit-ulit akong binabalik ng Diyos sa mga verses ng pagpapala niya dapat nakikita sa iyo. Ang Lord gusto ka publicly i-bless. Nakita niyo po yung sasakyan? Wala akong na garahe. Diyan, pinalagyan na ng bubong. Naka-display dyan para pa every time napapanig kayo sa church, maalala niyo mga kapatid na ang pagpapala ng Diyos is publicly ibibigay sa iyo. Para ano mga kapatid? Para makita ng lahat na ang Diyos sa pinaglilingkuran mo ay Diyos na buhay. Ang Diyos sa pinaglilingkuran mo ay Diyos na tumutupad ng pangako. Ang Diyos na nagbibigay ng sobra-sobra. Bili mo ng sasakyan, sabi sa akin, naku, Sister Clay, yung second hand ka na lang, mura. Naku, ano ka na lang, four-seater. Tapos mo, ay, alam niyo mga kapatid, ang dami pong comment. Ang dami. Pero alam niyo, sabi sa akin ng Lord, hindi, bibigyan kita. Tapos sabi ni Lolo sa akin, ay, si Lolo talaga nung malapit na siya call ng Lord, sobrang lakas ng signal niya. Sabi niya, Clay, sabi ng Lord, bilhin mo na ang Fortuner Silver Gray. Ano, white ang gusto ko? Hindi. Silver Gray. Alam niyo mga kapatid, walang stock ang white. Yes. May stock yung Silver Gray. Imagine. Binigyan kami ng, ay, hindi pala yun sa akin. Papa pala yun. Binigyan ng Lord Papa ng brand new SUV, di po second hand, at latest model. Kung kaya gawin yun ng Diyos sa amin, hindi makaya ng Lord gawin yun sa inyo. Amen. Kaya masabi po ng pastor, huwag po tayo aalis sa pila. Yung iba, naku, ayoko na. Nahihirapan na ako sa buhay ko. Yun na pala mga kapatid, may bangkat ka na eh. Umalis ka pa, ikaw na pala yung pinaghahandaan. Umalis ka pa. So, tandaan po natin mga kapatid, so kung nahihirapan ka na, tandaan mo tong verse na to, ang pagpapala ng Diyos para sa'yo, nakatago na, naka-reserve. Hindi mo kukunin mo sa iba, meron kang para sa'yo, naka-reserve, nakatago na, at makikita ng lahat kung gaano ka pagpapalain. Amen. So the battle that you are fighting right now, before it even started, God has planned your victory banquet. Imagine, i-start pa lang yung battle mo, nagluluto na ng Lord ng kare-kare. Ano bang favorite nyo? Aldereta. Kakaldereta na. Baby back. Ang pinakamahirap na lutuin, nakasalang na. May Bago tempura pa. na. May tempura na. Kumpleto, ano mga gusto nyo mga kapatid. Kaya pong ibigay ng Diyos para po sa atin. Tingnan niyo po sa Philippians 1:6. Ito, verse ko nito palagi. So, being confident of this very thing, that He who began a good work in you. Imagine, naumpisa na ng Diyos, iiwanan niya pa ba? Hindi mga kapatid. Sabi dyan, will complete it until the day of Jesus Christ. Hanggang di pa nag-rapture, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Amen. Kukumplatuhin pa niya na yan. Ay, naku, lipat na lang ako ng na ibang Lord. Tagal nung ditong Lord. Hindi, mga kapatid. Hindi pa po tapos ng Diyos.
sa'yo. Mga kamangyan, naumpisa na ng Lord, hindi pa siya tapos para sa'yo. Tingnan niyo po sa Psalms 35:27. How great is the Lord! He is pleased with the success of His servant. Hindi ko totoong gusto ng Lord maghirap ka. Gusto ng Diyos, sumagana ka. Gusto ng Lord, nagiging successful ka. Naabot mo yung pangarap mo. Gusto ng Lord, matupad lahat po ng pangarap natin. Kaya huwag po tayong aalis sa pila. Huwag tayong bibitaw. Huwag bibitaw. So ito na po tayo sa menu. Alam na po natin lahat. Matapos na tayo, Sister May. So what is in the menu? So ito po yung nasa menu. So everything that God has promised in His Word. Na ilan po yung promise ng Diyos na alam nyo? Ilan? 10,000 plus. Hindi naman. Alam niyo mga kapatid, there are 5,500 promises of God in the Bible. And the banquet is, imagine, pag maliw ako, pakibilang mo ulit sa bahay. Yung pangako ng Diyos. So kung menu yan, meron kang 5,500 na iba't ibang putahe. May dessert, may drinks, may main course, lahat meron ka. Binigay na ng Diyos sa'yo. Kailangan mo na lang kainin. So, ganun tayo minsan mga kapatid. Nahirapan ka na, hindi mo na kaya, pagod ka na, nakalimutan mo, meron kang 5,500 promises in the Bible. Ang Bible, mga kapatid, ay love letter ng Diyos. Nahirapan kang intindihin yung King James kasi may thou and may iba't di, mga malalalim. Pwede kang gumamit ng ibang translation, di ba? Kung saan mo maunawaan yung salita ng Diyos sa'yo. Nakita niyo po yung mga verses natin, iba-iba. Kung naintindihan mo sa Kapampangan ka. Kung ano ka, Bisaya ka. Kung saan mo mas mananamnam ang banquet ng Diyos, go. Wala pong pumipigil sa atin. So, sabi ko sa Psalms 103, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. So, every time na nasa dark side ka ng buhay mo, just open your Bible. Kumain ka sa banquet ng Lord para sa'yo. Psalms 34:8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. And isa pa pong verse, sabi ko, God, your love is so precious. You protect people in the shadow of your wings. They eat the rich food in your house, and you let them drink from your river of pleasure. You are the giver of life. Your light lets us enjoy life. So God wants us to enjoy the life here on earth. But kailangan mga kapatid, i-enjoy natin yung banquet. Baka nasa dessert ka pa lang. Ang dami pang pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. Madami pang pwedeng ituro sa atin ng Panginoon. Marami pang gustong bigay sa atin ng Panginoon. So makalimutan niyo man lahat ng iyon, mga kapatid. Ang bigay diya po natin, sabay-sabay. God has prepared His blessings for me. I will enjoy the banquet even in tough times. Amen. So sana appreciate natin mga kapatid. Tough times, difficult times, negative times, laging may banquet po ang Diyos para sa atin lahat. So bago po tayong mag-rema, naku, pag-pray ko po kayo, parang hindi po deserve pag-pray kayo, pero mag-pray po tayo mga kapatid. Tayo tayo lahat. Pray tayo. Hi, Lord God, salamat po for blessing us with your word. Thank you for the bountiful banquet that you have prepared before us. Salamat, Panginoon, dahil this word ng
this word, Lord, na isa pong pangako mo para sa amin na amidst famine, amidst difficulties ng buhay namin, still nakahanda ang banquet mo para po sa amin. And right now, Lord God, thank you for reminding us to always read your word. Thank you, Lord God, sa pagpapaalala mo sa amin ng mga pangako mo ay nasa salita mo. And right now, Lord, we declare victory, Yes, Lord. victory and abundance in your name. Ano man kung gawa ng kaaway ay tinataboy namin sa pangalan ni Jesus. We rebuke all kinds of evil spirit na humahadlang sa pagpapala sa banquet na inihanda mo na para sa amin. And tonight, Lord God, we declare your goodness and mercy following us all the days of our lives, and we will enjoy a bountiful life, Lord God. We will enjoy abundance life na inanda niyo po para sa amin. Salamat, Lord, for blessing us with your word. And we declare this over our family, over our health, over our finances, over our lives. In Jesus' name we pray. Amen.